and welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so tignan natin guys, kanino bang love reading yung masasagap natin? Ayan, kanino bang love reading yung masasagap natin? So, ito guys, ang energy mo at yung energy ng person mo, okay? So guys, sa mga nagtatanong pala kung paano po magka-private reading, ay iwan ko na lang yung link sa atin pong description box below. Ayan, so maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga collective love reading. Okay, energy mo. Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo? Okay. Ano naman ang nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person. Spirit guide. Ano po ang nararamdaman ni person? Ano po ang nararamdaman ni person? Sa ating taga-subaybay ngayon. Spirit guide. Okay. Okay, kung kayo guys ay naiinip sa ating pag-shuffle, pwede nyo pong skip yung ating shuffle, no? Pag-shuffle. So, tignan natin guys, muna tayo sa energy ni person. Ano ang nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Oh my God, Ace of Swords. Actually guys, kanina habang sinashuffle ko siya, kung mararamdaman mo, kung napansin mo, para ako nagbugtong hininga. Parang napagod ako. So, yung energy ni person, guys, parang napagod, no? Napapagod na siguro, guys, kakaisip. Kung ano-ano na mapasok sa isip niya, guys, na doon sa point na hindi na niya, guys, kinakaya yung pag-overthink sa inyo. Siguro, guys, ngayon nagkakaroon siya ng matinding pagsisisi, panghihinayang. Ang daming problemang dumarating sa kanya. Tapos, mukhang hindi pa kayo, guys, okay ni person. So, ayan, malakas ang ear sign, Aquarius, Gemini, and Libra, no? So, nakikita ko rito, guys, iniisip-isip niya yung mga nangyayari sa buhay niya ngayon, no? Ba't dumadating sa buhay niya yung ganito? So, yung nararamdaman niya sa inyo, guys, inisip ka niya. So, parang miss na miss ka ng person mo, guys, no? Hindi niya na, guys, kinakaya kasi grabe na yung pag-overthink nito, guys. Ace of Swords na to, oh. Okay? Parang kinakalkula niya, yung mga sitwasyon, maaring nandun sa point na parang binabalanse niya eh. Bakit ganun yung kinahinatnan? Bakit nangyari to? Tingnan natin. Paano kanya tignan ngayon? Oh my God. Siguro nilagay kanya sa third party. Or pwedeng nagkakaroon ka na guys ng pwedeng nag-e-enjoy ka na kasama yung family, nag-e-enjoy ka na kasama yung mga friends, kasama yung ibang tao, masaya ka na nang hindi siya guys masaya, masaya ka na nang hindi siya kasama. Parang na-overcome mo na yung stress mo. Okay? Nando ka na sa point na mas nakapokus ka ngayon sa masasayang bagay, sa peace of mind mo. So, maaaring bumaligtad yung sitwasyon nyo, guys. Si person mo ngayon nag-overthink. Okay? Grabe yung regret ngayon ng person mo. So, I think miss na miss ka nito kasi iniisip-isip ka niya, guys. So, parang hindi rin to gano guys nakakatulog. Sa dami na iniisip niya. Tignan natin ano yung action niya. Meron tayong justice. So, gusto niya guys ng hustisya. Siguro gusto niya guys na maayos yung inyo. Gusto niyang masettle yung nangyayari sa inyong dalawa, sa relationship yung dalawa. Kasi the justice parang meron siya guys hinahabol sa inyo. Sa pinapakita rin sa akin dito guys, nandun sa point si person na para bang pwedeng property. Meron siya guys inaayos na property. Para bang na-scam pa tong si person mo. Pwedeng naisahan pa ng mga tao sa paligid niya. Pwedeng friends, family. Parang, ayun nga guys, naisahan sa pera. So, I think si person mo ngayon, grabe yung ano niya guys pagsisisi niya, na parang bakit hindi siya nakinig sa inyo. Siguro guys, winarningan mo na siya. So, parang minasama niya pa yung concern mo sa kanya guys. Ngayon tama ka. Oo. Ayun, tama yung mga iniisip mo ngayon dito. Ngayon parang nagkakaroon siya ng pagkakamali dito. So, I think nagkakaroon din ng problema yung person mo pagdating sa kanyang hanap buhay, sa kanyang trabaho. Nag-aayos siya ngayon ng requirements Nag-aayos siya ng mga documents. Ganon.
Parang may plano siya. Yun nga lang guys, mukhang hindi mangyari yung plano niya dahil nga ang daming problema. Parang nagpatong-patong yung problema niya ngayon. So yung action niya guys, parang maghahabol siya eh. Meron siyang hinahabol ng hustisya sa'yo. Okay, gusto niya guys ng justice, gusto niya guys ng katarungan or mabigyan ng katarungan yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Okay? And I think ikaw yung nakikita niya dun guys. Ikaw yung nakakita niya na pwedeng isa sa mga taong pwedeng tumulong sa kanya para ma-overcome, no, yung kanyang mga stress dito. So, tignan natin guys, ano naman ang inyong, ano naman yung outcome, no, ng action ni person. Nako. 3 of Wands. So, alam nyo guys, napapagod si person kakaantay dito. So, parang unti-unti siyang hakbang. Okay, unti-unti siyang papunta sa inyo, sa pinapakita sa akin. Kasi nag-aantay lang siya rito eh. And I think, hindi mo siya guys pinapansin, no? Parang iniisang tabi mo siya. Parang bahala ka dyan. Ganun yung pinapakita sa akin dito. Mas nakapokus ka guys dun sa ano eh, sa future mo. Kasi nakatalikod ka rito. So, ikaw, sabihin na natin napagod ka na rin dito. Yung magiging outcome guys, hindi mo siya pinapansin kaya siya na yung gagawa ng action. Tignan natin yung bottom of the deck niya. Yan, no? Naku po. Tignan mo ha. 5 of Swords. The Hermit. Ito guys. Pag-overthink, pag ninilay-nilay. Puro pag-overthink to guys. Naku, iniisip-isip ka nito guys. Ayan, mag-iingat ka kasi maaring maka-apekto sa'yo yung sobrang pag-iisip sa'yo ng person mo. Okay? Pwede nilagay mo siya sa third party, pwedeng ganon. Or pwedeng siya yung naglagay sa'yo sa third party. So, ilagay mo sa sitwasyon, kung saan ka dun sa sitwasyon. Kasi person mo guys, nag-iisip-isip to oh. Grabe, grabe yung pangungulila nito. Grabe yung pagsisisi, panghihinayang. Madaming, madaming problema ang dumating sa kanya. So, I think naalala ka niya ngayon. No? Naalala ka niya dahil nga sa mga nangyayari sa buhay niya. Parang iniwan ka niya, hindi ka niya pinili eh. Ngayon parang kinakarma to. So, pwede nga guys, karma talaga yung nangyayari sa person mo ngayon. Okay? Dahil nga sa pwedeng nagigilty rin siya. Okay, so guys, sa side ni person, malakas ang air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Pero mas malakas ang Libra. Okay, powerful energy Libra. And fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan naman natin sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Parang feeling mo hindi ka nakapag-build ng foundation. Parang feeling mo wala kang napundar, wala kang napatunayan sa sarili mo kasi binuo mo siya eh. Parang siya yung parang pinagtuunan mo ng pansin, siya yung mas inuna mo, siya yung parang alam mo yun, parang mas nagmalasakit ka pa sa kanya kaysa mas magmalasakit ka sa pamilya mo eh. Ganun yung pinapakita sa aking energy. So, nandun yung tampo at pwedeng galit at inis mo sa taong to. Kasi hindi ka niya guys in-appreciate. No? Hindi niya guys masyadong binalue yung mga sacrifice mo para sa inyong relationship. Okay? Ngayon, nakakita ko dito na binubuo mo unti-unti yung sarili mo. Okay? Masama yung loob mo sa taong to guys, sa pinapakita sa akin. Pwede kasi guys na may ginawa din talaga siya. Pwedeng inabandon na kanya. Okay, siguro mas pinili niya yung third party talaga. Okay? So, tignan natin guys. Ano naman yung tingin mo sa kanya? King of Cups. Mabait naman siya guys. Yun nga lang guys. Maaring siya rin yung nagdulot ng malaking gulo sa inyo. Pwedeng okay ka naman eh. Nung dumating siya guys, parang nagkagulo na lahat, no? Nagulo yung buhay mo, yung masayang pamumuhay, tahimik na pamumuhay mo guys. Nagulo dahil sa taong to guys, no? King of Cups yung energy. Ayan, no? Kung makita nyo guys, yung tubig dito hindi kalmado. Paalon-alon siya. So, pag yan ang lumabas, ang tubig kasi guys, emosyon yan. So, I think, grabe yung ginawa sa inyo to guys, no? Pasakit na ginawa sa inyo, paghirap na ginawa niya sa inyo. Pwedeng bumabalik sa kanya lahat ng karma na yon. Okay? But I mean, bumabalik sa kanya lahat ng ginawa niya sa inyo. So, I think kinakarma tong si person mo. Okay, so sa side mo, malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Tingnan natin guys, ano yung magiging action mo. Death and Rebirth, ito guys ay panimula para sa sarili mo. Kumbaga, hindi mo guys aalagaan yung lungkot. Hindi ka may stuck doon sa sitwasyon. Ang nakikita ko sa'yo, sabihin na natin yes, mahal mo pa si person, pero nandun ka sa point na mas kailangan mong gumalaw, mas kailangan mong pagtuunan ng inyong finances. Nakita ko may new beginning na paparating, ngayon yung araw.
papaangat na siya guys, no? Ibig sabihin, merong mas magandang plano sa inyo sa universe. Dito ka ngayon hinuhugot sa kalungkutan mo. So, maaring sinisimulan mo na yan, guys, no? Maaring nagkakaroon na ng magandang future para sa inyo, guys. So, ituloy-tuloy mo yan, guys, no? Kasi new beginning to para sa inyo. So, I think nakukuha mo na yung peace of mind mo. Hindi ganun kadali kasi nandun ka pa sa point na unti-unti ka pang lumalayo, no? Pero yung sakit nandun pa rin. Nakikita ko sa inyo. Nararamdaman ko pa rin dito yung parang lumbay, no? So, tignan natin, guys, ano naman yung overall energy, no? Pagdating ng, what I mean, overall energy dito sa action mo. Meron po tayong 4 of Pentacles, di ba? Mas nagpo-focus ka sa Pentacles mo. So, I think mas nagpo-focus ka sa family mo, sa goal mo, sa stability mo. So, nandun ka kasi sa point na strong independent person ka naman talaga. Dumating lang talaga siya sa buhay mo, kaya para bang nasira yung mga plano mo, guys. So, sa pinapakita sa akin dito, guys, parang kailangan mong mag-ingat. Ayan, kailangan mo mag-ingat sa mga hakbang na gagawin mo, sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay. Okay, tingnan natin. Lalo na kung pagdating dito sa taong to. Okay? So, nasabi ko na ba? Malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgo sa side mo. Bottom of the deck, ayan no. May communication pero lahat ng sama ng loob mo guys, sasabihin mo lahat sa person mo yan. Na parang bakit pinabayaan mo ko, bakit ginawa mo yon. Lalo na kung may pamilya kayo guys, ay no, undecided ka na. 'Di ba? Maaring ito guys ay nabigyan ng second chance kung kayo pa ng person mo. Yun nga lang guys, nakatingin ka sa third party. Nakatingin ka sa mga kasalanan na ginawa ng person mo guys. Pagpapabaya, pagiging selfish na mas inuna niya yung kanyang sariling emosyon. So, sobrang selfish talaga ng person mo guys, and napaka-user ng energy na nakikita ko sa kanya. Okay? Nakikita ko naman guys ngayon, sobrang nagsisisi siya. Before, talagang napaka-selfish niya kasi talagang nag-explore siya. Pero sa nakikita ko naman dito guys, nagsisisi talaga tong person mo. Tignan natin guys, saan napatungo tong relationship na to. Okay. Saan napatungo? Okay. Saan na po patungo ang kanilang relationship? Spirit guide. Saan na po patungo yung relationship nila, Spirit guide? The Devil. So guys, yung person mo kasi manipulative eh. Kung makikita mo guys, bumabalik sa kanya yung pagmamanipula niya. Ayan o, hahabol at hahabol siya guys. Kung makikita mo, yan o, grabe. Siguro guys, yung person mo dumadanas ng matinding depression or anxiety. Nandun siya sa point na parang hindi niya na talaga kontrolado or hindi niya na talaga guys kinakaya yung stress. Grabe, parang kailangan niya guys ng tulong mo dito. Kumbaga, alam mo yung feeling na nung ikaw ngayon nangailangan, iniwan ka niya eh. Ngayon parang kailangan ka niya rito, parang ikaw yung unang taong nakikita niya na pwedeng tumulong sa kanya. Kasi siguro yun yung pinaramdam mo sa kanya nung kayo pe. Okay, yun yung pinaramdam mo na para bang nandyan ka lang tuwing kailangan ka niya. So kung makita nyo guys, ito yung person mo. Ito yung nagmamanipula sa isip niya. Ayun o. Gustong-gusto kanya guys lapitan. Gustong-gusto kanyang maangkin. Yun nga lang guys, siguro nagmamatigas ka na. Okay? Yung iba sa inyo guys, pwede hindi pa to gumagawa ng action. Pero sa pinapakita sa akin, hahabol. Oh my God. Tignan nyo naman, oh. 2 of Swords. Knight of Swords. Si person mo guys, nakikita ko, matinding realization na ang, ano na to, babalot sa kanya. Oo, grabe. Grabe marirealize itong taon to. Tingnan natin. Meron tayong, oh my God. Puro pag-iisip, guys. Parang depression. Alam nyo, guys, yung person mo, hindi ko lang talaga masabing normal eh. Pero parang obsession na to, guys eh. Obsession na to eh. Pwedeng lumayo siya pero hindi niya naman talaga, guys, kaya. Pero grabe yung pinagdadaanan ng taong to ngayon. Pwedeng siya ay air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. So, malakas talaga ang air sign. Oo. Tingnan natin, saan napatungo yung relationship na to? Ano na mangyayari sa inyong dalawa? So, meron tayong
Hindi ka makapag-decide eh. Ayan no, napagod ka kakaantay eh. Pwedeng inantay mo siya ng matagal na panahon. So, parang bakit ngayon lang? Parang ganun yung napifeel ko, guys. Okay, meron tayong Six of Swords. Okay, tingnan natin. Oh, di ba? Oh my God. Oh my God. Alam nyo guys, hindi biro. Ang dami ng pinagdaanan nyo ngayon ng person mo. As in, grabe. Puro pag-overthink to, guys. Siguro mahal mo pa rin talaga yung person mo, pero siguro gusto mong makita sa kanya yung pagiging sincere niya. Gusto mong makita na mabigyan kanya man lang ng assurance, no? Kung gusto niya talaga na bumalik ka. Okay? Gusto mo na parang suyuin niya yung family mo. Gumawa siya ng hakbang dito para patunayan yung sarili niya. Okay, kasi guys, kung makikita mo, Six of Swords, siguro umalis ka, no? Umalis ka, pumunta ka siguro sa parents mo, or nagtago ka, pwedeng binlock mo siya. So, para bang napapraning ngayon yung person mo, kung binlock mo siya, wala kayong communication. Grabe. Ayan, nako. Napaka-intense ito, guys. Mukhang nagkaroon talaga ng third party. Okay, nagkaroon ng third party, ito yung nagdulot ng matinding stress sa inyong dalawa. Pwedeng nababash yung person mo dahil sa ginawa niya. Okay? Pwedeng binabash siya ng mga kaibigan, nanliit ang tingin sa kanya ng mga tao. Tingnan natin guys. Love advice. Okay. Additional lang guys, no? Puro air sign talaga. Meron tayong Capricorn, Taurus, and Virgo. Pwedeng sa'yo or sa person mo yan. Sa fire sign naman guys, mga 2%. Aries, Leo, Sagittarius. Nakikita kong energy dito sa person. What time sa'yo at sa person mo. Tingnan natin. Meron tayong unrequited love. So, napipilitan ka kasi talagang praning na yung person mo, guys. Hindi mo na siguro, guys, kaya. Hindi mo na, guys, kayang ipilit pa yung sarili mo kasi nakikita mo na parang hindi na healthy. Parang pa-toxic na to, guys. Tignan natin. Alam nyo, guys, kung nararamdaman nyo na lang yung nararamdaman ko, tignan nyo na lang, guys, yung card kung gaano katindi. No? Tignan nyo na lang, oh. Kung gaano ka-stress to guys. As in, hindi kinakaya ng person mo yung stress. Baka nga depression na itong dumadapo sa kanya. Tingnan natin. Meron po tayong getting to know each other. Okay. So, marami pala siyang naging babae or lalaki. Diba? Bumabalik sa kanya ngayon, no? Kinakarma to, guys. Kinakarma tong person mo. So, alam nyo guys, hindi ko alam kung ano i-caption ko dito sa ano natin. Kasi talagang, grabe, napaka-intense. Kasi lahat pwede mong i-caption eh. Oh, parang pwedeng na-obsess. Pwedeng nababaliw or kinakarma. Pero parang papunta na talaga sa pagkabaliw to guys. Grabe yung pinagdadaanan ng person mo. Pwedeng isa ka rin sa iniisip niya, tas family niya, tapos parang iniwan pa siya ng taong pinili niya, tinalikuran siya ng pamilya niya. Alam niyo guys, yun parang patong-patong yung problema niya. Conflict din sa finances. Okay? I think karma tong nangyayari sa kanya. Oh, reconciliation. 'Di ba? Magpaparamdam at magpaparamdam siya sa inyo guys. As in, gusto niyang humingi ng second chance kasi feeling niya guys, ikaw na lang yung makakatulong sa kanya ngayon. Okay? Lalo sa pinagdadaanan niya. As in guys, talagang nakakaiyak tong pinagdadaanan ni person mo ngayon. Mensahe niya sa'yo. Tignan natin. I knew exactly what I was doing. Matigas kasi ulo niya guys eh. Alam niyo guys, meron dito may bisyo. Pwedeng nalulung sa drugs or na addict sa alcohol or pwedeng pinagbabawal na gamot or kung ano man guys yung tinitake ni person. Talagang nagkaroon ng addiction. Pwedeng sugal. Pwedeng nasa kanya na lahat. Pambabae, pamlalalaki. Napabayaan yung sarili niya guys. Parang napariwara si person guys, no? Siguro nung iniwan mo siya guys, nagkaganto siya. Parang nagkapatong-patong yung problema. Okay, mensahe ni person. I love you. Mahal ka ng person mo guys, kahit na matigas ang ulo niya. Alam nyo guys, habang binabasa ko to, nararamdaman ko yung awa mo sa person mo. Pwedeng tatanggapin mo siya pero hindi yun pagmamahal guys. Pwedeng awa yung mararamdaman mo. Oo, tignan natin. Love advice. At ano yung mensahe ni person sa'yo? I look for you everywhere. So, iniiwasan mo talaga siya, guys.
Okay? Ay no, just being near you is intoxicating. So, pag malapit siya sa'yo, parang feeling niya guys, nabubura lahat ng mga stress niya. Pag-overthink niya, parang feeling niya safe na safe siya. Hanggang sa dumating nga yung, di ba, other person na sumira sa inyong pagsasama. And I think malaking pagsisisi para sa kanya yung ginawa niya. Okay? Gusto naman yan guys panindigan yung person. Yun nga lang guys, maaaring hindi siya guys kayang ipaglaban. So guys, ito lang naman po ang inyong love reading. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you.